Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang araw po ng Lunes ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay April 14, 2025. Lunes Santo po ngayon. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po rin sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines sa ating balitang pambansa. Ay may palubog pasasaklolo kay Robin Padilla. Todo Balita. Pilipinas bet ng mga investor sa mababang taripa. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat. Netanyahu binantaan mga sundalong hihirit ng tigil putukan. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, mga LGU sa Region 1 sinuportahan pagsisikap sa proteksyon para sa mga bata sa gitna ng digital na banta. Todo Balita. Pagtuturo sa mga kabataang Pangasinan sa responsabling pagboto sa pamamagitan ng Tibok Pinoy, isinulong. Todo Balita. At ngayon, sa detalye na ating mga balita, sa gitna ng pagdaos-dos ni Senator Amy Marcos sa mga senatorial survey, inilabas naman ito ang video kung saan makikita ang ini-endorso siya ni Senator Robin Padilla, presidente ng Partido Demokratikong Pilipino, na dating Pangulo o ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Ang video na bahagi ng campaign ad ay pinost ni Marcos sa kanyang Facebook page noong Sabado ng hapon, Abril 12. Sa nasabing ad, binida ng senador ang kanyang commitment sa Mindanao, ang baluarte ni Duterte mula sa pagsusulong ng infrastructure at modernization hanggang sa pagpapabuti umano ng supply ng kuryente at paglago ng ekonomiya ng Mindanao. Si Aimee ay dating bahagi ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Simula na imbestigahan ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Marcos ang isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi na binabanggit ni Pangulong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid sa mga campaign rally. Posible manong maging bentahe ng Pilipinas sa mas mababang taripa na pinapataw sa mga produktong ipinapasok sa Estados Unidos. Paliwanag ni House Minority Leader Marcelino Libanan, mas titingnan ng Pilipinas ngayon upang gumawa ng produkto na dadalhin sa Estados Unidos dahil sa 17% o 70% taripa na ipinapataw ng mga ito na kalahati na pinaiiral sa ibang bansa. Sinabi ni Libanan na maaaring maging silver lining sa Pilipinas ang bagong polisiya ng Estados Unidos. Sinabi ng mambabatas na maaari ring humirit ng Pilipinas sa kalyado nitong Estados Unidos na babaan pa ang taripa sa loob ng 70 araw na negotiation period. Dapat maging sensitibo ang Philippine National Police sa pamilya ng mga kidnap victim bago maglabas ng impormasyon
o update tungkol sa kanilang investigasyon, gate ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson, dating PNP chief at senatorial candidate sa May 12 elections, walang mabuting may dudulot kung masyado maaga ang paglabas ng impormasyon sa publiko. Ihinalibawa niya ang pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke, kung saan lumabas sa maulat na iniimbestigahan ng PNP ang posibleng pagkakasangkot ng grupong konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay Lacson, parang dobling dagok ang inabot ng pamilya ni Ke dahil nagluluksa ng pamilya nito. Dumating pa ang impormasyong may kinalaman umano sa Pogo ang pagkidnap at pagpatay dito. Sabi pa ni Lacson, nung aktibo pa ito sa PNP ay iniimbestigan nila ang mga kaso ng kidnapping at tinitiyak nilang walang lalabas na impormasyon sa publiko bago malutas ang kaso. Sa ganitong pamamaraan, naiwasan din nila na bigyan ng tip ang mga kidnapper kung ano ang susunod nilang mga galaw. Nagsimula na nitong linggo, Abril 13, ang opisyal na botohan sa 2025 elections para sa mga Pinoy na nasa abroad ayon sa Commission on Elections. Kasunod dito na anunsyo ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa pagtatapos ng test voting period. Aniya, nagsimula ang botohan sa mga bansang may enrolled registered overseas voter ng alas 8 ng umaga nitong Abril 13 hanggang May 12 ng alas 7 ng gabi. Umaasang COMELEC na lalahok ang mayorya ng marehistradong Pilipinong botante sa ibang bansa sa pagsisimula ang isang buwang pagboto para sa kanila. Ang overseas voting ay isasagawa sa 93 posts kung saan 77 dito ay sa pamamagitan ng internet voting at 16 naman ay sa pamamagitan ng pagpunta sa embahada o konsulado. Ang unang lugar kung saan isinagawa ang overseas voting ng mga Pinoy ay sa New Zealand. Asahan na ang malaking oil price rollback sa Semana Santa ayon sa Department of Energy. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang projection nito ay base sa 4 na araw na monitoring sa Mine of Plats sa Singapore. Base sa araw na monitoring, sure na may big time rollback for next week, wika ni Romero. Ang presyo ng gasolina ay maaari raw mabawasan ng 330 hanggang 375 litro. 290 hanggang 330-40 naman o 340 kada litro sa diesel at 340 hanggang 350 kada litro sa kerosene. Ipinaliwanag ni Romero ang big time oil price rollback ay bunsod ng trade war ng Estados Unidos at China. Sa ating balita, sa ibayong dagat, muling naging balang malaking bahagi ng Myanmar nang yanigin ulit ito ng magnitude 5.5 na aftershock kahapon. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang malakas na aftershock malapit sa Tila, isang maliit na lungsod sa central Myanmar. Naitala ang episentro ng malakas na pagyanig sa Mandalay, ang ikalawa sa pinakamalaking lungsod sa Myanmar na kumitil ng ilang libong buhay at dumanas ng napakalaking pinsala sa mga ari-arian. Wala pang inilalabas na ulat sa nilikha nitong pinsala ngayon hindi kung may nasawi o nawawala. Sa karagdagang balita sa ibayong dagat, binalaan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sisibakin niya ang mga sundalong mananawagan ng ceasefire sa gitna ng kanilang gyera laban sa militanteng Hamas group. Sa kanyang pulong sa mga sundalo ay diniinin ni Netanyahu na agad niyang patatalsikin sa serbisyo ang mga sundalong titiklop at mananawagan ng tigil putukan laban sa mga Hamas. Ito ang tugon opisyal sa impormasyong
Ipinati sa kanya na Israel Defense Forces na may pinapakalat umunong petisyon na pinapipirma sa mga sundalo para panawagan ng agarang pagtatapos ng gyera. Nakalatag din umano sa nasabing petisyon ang pagpapatupad ng ceasefire kapalit ng pagpapalaya sa kanilang mga bihag. Noong March 18, muling pinaigting na Israel ang pag-atake sa Gaza nang labagin ng Hamas ang ceasefire at prisoner exchange agreement na pinatupad noong January 19. Sa ating mga balitang lokal, lumalakas ang suporta ng mga local government units sa Region 1 para mapabuti ang proteksyon ng mga bata lalo na laban sa online abuse at teenage pregnancy. Ang Regional Council for the Welfare of Children ay nagsagawa ng workshop mula March 31 hanggang April 4 sa Baguio o Chalet Baguio Hotel upang palakasin ang mga lokal na mekanismo at pagbutihin ang pagtutulungan ng mga ahensya at komunidad sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga bata. Pinahuhusay ng pagsasanay ang kakayahan ng mga LGU na tumugon sa mga isyu sa proteksyon ng bata, umaayon sa malayunin ng pambansang kapakanan ng mga bata at itaguyod ang pagtutulungan ng magkakasama sa pagitan ng gobyerno at lipunang sibil. Binigyan din ni Council for Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na ang pangangailangan para sa patuloy na capacity building upang makasabay sa mga banta ng digital age. Ang isang ulat noong 2024 ng CWC ay nagpapakita ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice Office of Cybercrime ay nakatanggap ng humigit kumulang 279,000 ulat sa mga posibleng kaso ng online na pang-abusong sexual at pagsasamantala sa mga bata noong 2020. Inilunsad ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections at Pangasinan Police Provincial Office ang Tibok Pinoy Voter Empowerment and Prayer Power Campaign para hikayatin ang mga kabataan Pangasinense na bumoto ng responsable sa darating na halalan sa 2025. Ang inisyatibang ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga batang botante na maingat na suriin ang mga kandidato at gumawa ng matalinong mga desisyon. Sa pagsisimula ng Universidad ng Pangasinan sa lungsod na ito noong Biyernes, ang kampanya ay bahagi ng isang buong bansa o yung national na pagsisikap ng pinupinteriya ng mga batang botante sa mga universidad at kolehiyo sa buong bansa. Ang kampanyang Tibok Pinoy ay naglalayong bigyan ng ang mga mag-aaral ng mga kasangkapan upang makisali sa kritikal na pag-iisip at responsableng pagboto. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ito ng religious sector, COMELEC, Philippine National Police at iba pang organisasyon, umaasa ang programa na magagabayan ang mga batang botante sa pagpili ng mga kandidatong tunay na karapat-dapat sa pampublikong tungkulin. Ang pangunahing tampok ng kampanya ay isang forum na idinisenyo upang tulungan ng mga mag-aral na maging matalinong mamamayan na naunawaan ang kabanalan ng kanilang mga boto at ang kalagahan ng pagpili ng kandidato batay sa merito at integridad. Sa bayan ng Infanta, napuno ng tawanan, musika at mga sandali ng kagalakan ng Orbos Gymnasium noong gabi ng April 12 bilang local government unit ng Infanta dahil nag-opisyal nang nagbukas ang pinakahihintay na Taraon Festival 2025 na may masigla at masiglang barangay night. Sa kompetisyon o formal na pagtatanghal, ang gabi ay tungkol sa pagkakaisa at pagdiriwang. O itong ang event ay tungkol sa pagkakaisa at pagdiriwang. Ang mga opisyal ng barangay, empleyado at residente ay nagsama-sama para sa isang gabi ng wagas na kasiyahan. At kung saan nagsayawan sa masiglang himig at muling nakipag-ugnayan sa mga kapwa Infantanians at yumakap sa maligaya
nakapaligiran na tanda ng pagsisimula ng unang pagdiriwang ng Taraon. Bilang pinaka-official event ng Taraon Festival 2025, Barangay Night ang nagsimula ito sa pamamagitan ng Barangay Night. Marami pang mga aktibidad na nakalinya sa mga susunod na araw kung saan magpapatuloy ang festival kung saan ang highlight ang strength of unity and the vibrant culture daw ng bayan. Sa ating balitang sports, nakontento sa silver si 2024 Paris Olympian boxer Hergy Bacyadan sa 20 medals, tampok ang 8 gold na hinablot ng Pilipinas sa first Thailand Kickboxing World Cup 2025 sa Bangkok nitong April 7 hanggang 12. Sumablay ang Pinay all-around martial artist sa gold ng maungusan ni Paulina Grossman na Israel sa Women's Under 70 kg Division Finals sa 2-1. Bumida sa national squad ang may 4 na gold na si Jovan Medallo sa Men's Creative Forms Open Hand, Creative Forms with Weapon, Musical Forms with Weapons at Musical Forms Open Hand. May bronze pa siya sa Musical Form Open Hand at Creative Form with Weapon. May 2 gold naman si Jana Jade Labrador sa Men's Musical Form Open Hand at Creative Forms Open at tig-isa si Jatro Saba at Winnie Bayamon. Nag-silver pa ang huli sa kick light under 57 kilograms. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pong tagapagbalita ko po, si Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin si Ellie Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:24. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak tita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapot itulong ti MX3. Inayon to pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailakokon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsayda Lagipo, daytoy ti MX-Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List. Number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota.
Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap ng alas 5:28. Ayan. At welcome po sa ikalang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. At welcome po sa paghatid po natin ng mga balita mula sa probinsyang Anggaling, ang lalawigan po ng Pangasinan. Pero ngayong araw, Lunes Santo, pero hindi pa rin po holiday. At inaasahan natin itong 17, 18, 19. Ayan. Wala tayong pasok noon, 17, 18, 19. Ayan. Hindi mo pa rin alam. Ayan. Normally po pagkaganyan, 17, 18, 19, sarado po mga radio stations. Ayan. Kaya hanggang Miyerkules Santo po tayo. Okay. Kumusta na po kayo dyan? Alinsangan pero malamig ngayon, no? Itong umagang ito malamig. Pero malinsangan pero kasalukuyan pa rin po nagsasagawa ng mga festival sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan. Itong nasilip po yung yung Taraon Festival. First time itong Taraon Festival, pero hindi ko pa rin alam kung ano yung Meron kasi nag-invite sa atin sa Infanta. Malayo lang, parang parang dulo na yata to. Dulo na pagkatapos ng Zambales na makakarating na ako ng Zambales para dumalo dito sa Taraon Festival. Kaya lang kung panatanong ko na ibig sabihin Taraon. Taranta yun. Siguro ganun yun, Kasi, walang specific na produktong nabanggit para sa celebration ng Taraon. Malalaman natin to sa mga susunod na araw kung ano itong Taraon Festival na ito. Okay, graduation fever. Marami po mga nagsisipag-graduate. Marami ang tsaka moving on yung mga activities na isinasagawa ngayon. Moving on, kapag sinabi moving on, grade 7 yan, akit ka na ng o grade 10. Akit, yung high school, tama. Dati high school, magagraduate ka na ng high school, graduation. Ngayon, moving on kasi mag-move ka pa lang sa grade 11. So, libo-libong medalya pinamahagi po ni Governor Gico sa mga estudyanteng gagawaran ng The Governor's Awards. Ayan, malalim na ang pagpapahalaga ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa galing at dedikasyon sa pag-aaral ng mga kabataang Pangasinense. Patunay dito ang mga Governor's Awards na nakabatay sa Provincial Ordinance No. 302/2023. Isa itong programang naglalayong parangalan ng kahusayan ng mga estudyante sa senior high school. Sa lalim nito, ginagawa ng gold, silver at bronze medals ang 3 estudyante ng grade 12 na nakakuha ng pinakamataas na marka sa bawat paaralan. Parang
valedictorian, salutatorian, tsaka first honorable mention, parang ganon. Bukod dito, meron ding Medal of Diligence na ibinibigay sa may estudyanteng may pinakamataas na marka sa values education at nagpakita ng natatanging dedikasyon at tiyaga sa kanyang pag-aaral. Kamakailan lang 6,200 na mga medalya ang pinamahagi sa iba't ibang bahagi ng iba't ibang schools division offices sa lalawigan para sa nasabing programa. This is just one of the many ways na makikita mo na si Governor Gico is an educator himself. Saad pa ni Rocky Magliba, ang consultant on education and community development na nagsilbing kinatawan ni Governor Gico sa ginanap na turnover ceremony. Inuulit natin ang paalala ng provincial government itong lumabas na pwede nyo isakada yung card ng gikonsulta sa 7-Eleven. So, isa po itong fake news. Ano po? Isang paglilinaw kaugnay sa maling impormasyon pinapakalat tungkol sa government Unified Incentives for Medical Consultation o ito yung GICO card. Pinapaalalahanan ng publiko na hindi totoo yung kumakalat na balita sa social media na maaring mag-withdraw o mag-redeem ng rewards sa mga convenience stores gamit ang gikonsulta card. Ang gikonsulta card na inisyatibo ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon Gico III ay naglalayong magkaroon ng bawat Pangasinense ng pantay-pantay na access sa serbisyong pangkalusugan sa 14 na ospital ng lalawigan. Sa pamamagitan ng Government Unified Incentives for Medical Consultation Card, malalaman na ang basic information at medical record ng isang pasyente dahil dito mas mapapabilis, mababawasan ang proseso sa pag-admit sa isang pasyente. Alam po ninyo, itong gikonsulta na to, itong gikonsulta mismo, yung Government Unified Government Unified Incentives for Medical Consultation Card. Ang lakit yung purpose nito para magparehistro sa i-konsulta yung ating mga kababayan. Ang laking bagay nitong i-konsulta kasi nakita natin mismo yung meron tayong mga kababayan na talagang pumupunta sila sa barangay para makakuha nga ng certification para dito sa i-konsulta. Yung iba talagang gusto nilang pumila, nasasayangan sila o talagang gusto rin nilang ma-avail yung 300 pesos. Although hindi pa nila nakikita importansya nun na mas mahalaga yung ma-enroll ka sa i-konsulta, pero talagang pipilahan pa rin nila itong tinatawag na gi-konsulta. Lalong-lalo na kapag tatlo sila sa isang pamilya, malaking bagay din po yon na makukuha nila. Sabi nga nila kahit na maghapon kang nakatihaya sa bahay mo, hindi ka makakakuha ng 300 pesos. Pero ito pong itong incentive na to, incentive lang talaga to. Parang, kumbaga sa incentive mo para magpunta ka, magpa-enroll. Pero ang pinaka main purpose po nun, para makapagpa-enroll ka, maka-rehistro ka sa i-konsulta para ma-avail po yung mga medical benefits na ibinibigay ng PhilHealth. Ayan. PhilHealth yan maliwanag yan na sinasabi po ng provincial government. Programa ito ng PhilHealth, yung i-konsulta. Ayan. Yung i-konsulta, para incentive yon para i-avail ng ating mga kababayan yung i-konsulta. Ayan. Pero kung ano nang pinagagagawa, ayan, ito nga, gumawa na nga sila ng
Akala ko lamaw ito, ano pala siya, cold coffee. Ito yung nasa tabi ko. Ayan, ito nga po yung gumagawa na naman sila ng mga fake news. Pero, yan, paglilinaw, fake news po itong ano na to, itong, ano na to? Kumatin lalamunan ko kasi Yung pag-claim. Yan, hindi kayo pwede magsakada sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven at ano pa mang pagkiklaiman ninyo. Hindi nyo pwedeng i-cash out. Good morning po mga kaibigan. Hindi pwede pong i-cash out dahil yan po ay hindi naman po yung financial assistance na ibibigay lang sa inyo ng ganun lang. So yun po, pamasahe po yan at saka pagkain ay yung tig 300 pesos each, pero yan po ay nakasaad sa ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan. So, last year pa po yan, hindi po yan instant na, dahil eleksyon o dahil may campaign. Noong nakaraan taon pa po yan mga kaibigan, at yan po ay naiprograma ng provincial government at ito po ay sa pamamagitan, brainchild po yan ni Governor Ramon Gico III at fully supported syempre ng Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Pero yung cellphone nyo, tinatawagan niya yung cellphone ko, hello, good morning. Messenger. Kahapon, meron akong narinig na ulinigan, mga nagkukwentuhang mga binata. Pero uusapan nila yan. Aman laba malaya, kanda. Hindi po yan pang yung inaasahan nyo na alam niyo yung sa campaign period na matatanggap. Hindi po yan. Ayuda. Ay, ano yung tawag ito? Pakurong. Kala nila pakurong. Pero, ako naman, narinig ko dyan sa marunatan. Paruunan, kanto. Ang gapo ko ni tawag. Malungkot. Malungkot daw dito sa Dagupan. yung pinagmamalaki po ng Dagupan na siguro wala ramay ng pa-transfer, di ba? Maraming gusto mag-transfer dito sa Dagupan. Ay, marami pa Dagupan. Kanda anatan at sinarurungal ko. Marumang ko na dyan Dagupan. Paruunan, kanda. Ayan, dahil nga sa Ate Pakurong. Ang gapo namin ng Pakurong. Masakbay ni. Dati kasi November start na tawag dito, tawag doon, di ba? Ang daming lahat ng sektor noon ipinatatawag. Ngayon wala. Kapitawag, manaalaga rin tawag. Naka-ready na sila nung pa Ando kayo sa preparasyon na. Naka-ready na yung mga lahat ng sektor. Baka naka-ready na rin kung nakaplano na rin kung saan nila gagastusin. Ang gapo ko ni tawag, maroon kanto. Dati ko wala ko ni 300. Yan, 300! Nasama ko di manay. Yung tawag na di manay. Di man, kan. Di madmol di manay. Ken kanda. 300. Siguro, lapag ba? Siyempre, madami. 300 yung kamo, pero malaking pera yan pag marami. Natang ko ang gapo. Ayan. Kay mapaga. Walang sinsya. Paano kintan? After Holy Week. Siguro, muna, likasan. Pero isa pa, ito pa, meron pang lumabas ulit na dami-dami lumalabas, isang kagawad sa isang sambay mga tarom. Yan. Parang nakita ko yung video niya, kung paano, tsaka konting interview. Hindi ko na mahanap yung interview na yun Tamanggiw-giw ko no 5 to. Yan, parang ganun. Manggiw-giw, nanginginig daw siya. Ewan ko pa paano yun, kasi tungkol yata yun sa nasa isang nasa isang gikonsulta area. Gikonsulta at nagpipick hindi ko na mahanap kasi as barangay official kanto. Daw niya, role niya na mag-picture ng mga events, documentation ba? Ayan, documentation. Tapos pinagalitan daw siya. Parang may ganoon Hindi ko lang siya mahanap ulit. Pinagalitan daw siya ng empleyado ng mga Kapitolyo. Pero ito po yung naman, facts of the story, yung side ng Kapitolyo sa istoryang ito. Meron kasi lumabas na kung nakita mo na yon, Pangasinan Latest ba yung nag-post nun? Yan, merong Boy Palpak, may Pangasinan Latest,
merong Yung mga bagong Oo. bagong sipot na mga Facebook pages. merong kagawad na binastos, pinagalitan daw ng mga tao ni Gico sa Kapitolyo, Kantura ay, di man, mga ganon. Tapos meron namang isa rin, kitang-kita arte lang, di naman nag-collapse kanto. Nakita ko rin kasi kasi kung magko-collapse ka, ganun ka lang, sa kanya, parang na-exorcise yung baso, Nangisay. itinaas niyang ganun, tapos gumano, nangisay daw. Pero ito yung facts of the story. First, sinita daw si Kagawad dahil kinukuhanan niya ang mga empleyado nang walang permiso. Kinukuhanan ng video. Hindi ka pwede mag-video kung walang permiso. Ano na po natin yan dito sa yung data privacy. Second, kinakausap siya ng maayos at sinabihan ni Attorney Janelle Rosario na wag silang kunan ng video pero pabalag ang sagot at umiwas. So habang nakikipag-usap daw, pasimpleng binura ang video. Simple na binura. Kasunod dito, kusa niya ibinigay ang cellphone at sinabing, ito, wala siyang kuha ng video. Wala raw siyang kuha ng video. Pina-check. Chinek naman, wala nga. Pero, nung tignan sa gallery, walang video. Pero, nung tignan ang recently deleted files, nandun. Hindi pa niya na delete kasi Kasi medyo mahaba pa, pupunta ka pa sa ibang file. hindi niya napansin 'yon. Kasi kapag dinilit mo, 'di ba? Hindi mo na siya madi-delete talaga, pupunta pa siya sa recently deleted. Tapos 60 days pa yun. Iba 30 days, iba 60 days. Oo, mga ganon. So, nung tinignan recently deleted files, naroon yung video. So, ayon sa anak ng Kagawad na nakausap ni Attorney Rosario at Che Escanio. Ayun, naalala ko na kasi meron silang merong inilabas na kaya pala ayaw pa video kasi eto yun. Inilabas nga yung mukha ng nung video mismo. Mga empleyado ng Kapitolyo. Siguro nakita nila bawal yung ginagawa ng Kapitolyo na nandun sila sa gikonsulta. Yun siguro yung kanilang pananaw. So ayon sa anak ng Kagawad na nakausap ni Attorney Rosario at Che Escanio, umamin ng kanya ama na kumuha ng video pero natakot umamin dahil daw baka makasuhan. Ayun. Kasunod dito, nag-inarte na ang Kagawad. Yan pagkatapos nag-inarte ang Kagawad at tumapat sa CCTV, kaya pala linaw, sa CCTV camera at tila ng isay. Ayan. So, panoorin niyo at suriin yung video. Meron nga video na napapanood. Parang lights, camera, action. Kaya nainalang pagkilos at pagkukunwaring pangingisay ni Kagawad. Pero ganoon pa man, nagpatawag ng medics si Attorney Rosario ng marinig. Nagpatawag ng medics sa Attorney Rosario. Pero na marinig ito ni Kagawad, biglang tumayo at umalis na tila, walang nangyari. Baka hinampas siya ng malunggay. Nagising. Tila walang nangyari. So ilang araw matapos ang insidente, ayun na. Yun pala. Late siya nagpa-interview. Ilang araw matapos ang insidente, nagpa-interview si Kapitan sa isang radio station. Yan. Para siraan si Governor Gico. Yan. Humingi si Attorney Rosario ng kopya ng CCTV camera pero ayon sa barangay, na-delete na raw ang kuha ng CCTV. Siyempre, parang bibilis nila mag-delete. Sana doon sa CCTV baka nandun pa rin sa pero diba, recently deleted. Pag CCTV, dire-diretso lang yung naka-steady na naka-open yung camera niya at rolling kumbaga na naka-live siya kumbaga na kumukuha ng videos. Kailangan mo siyang i-stopin para ma-delete mo siya. So ayun po yung kwento ng tungkol dito sa nangisay na kapitan. Tapos Kagawad na marinig niya na may darating na doktor, tumayo bigla. So, yung hinimatay siya o nangisay siya, so, parang, sabi nga, humarap siya sa camera, pero napaupo siya. Oo, tsaka yung upo niya, hindi yung bagsak na kasi pag di ba, hindi mo makontrol. Sabagay, nangingisay. Parang sabi niya, manggiw-giwak, sabi niya Manggiw-giwak lang sa amin, sabi niya, pero yung manggiw-giw, yung tupak tumaykin yung, parang alam mo ba yung nagdadasal ka ng, ewan ko, may express yung tupak tumay, o kaya na, yung nahulog na ganyan. Kasi yung baso. Baso. Parang umiinom ng kape
Hawak-hawak niya gano'n, tapos nitapon niya gano'n. Tapos, Pataas. Oo. Tapos, bumagsak niya gano'n, paupo. Yung ano, So para siyang controlled yung controlled yung kanyang pagbagsak. pero yung pagka niya ng baso para siya nagulat. Parang nagdadasal yung iba yung tingin ko sa kanya parang nagre-ritual. Parang may ritual siya. So kumbaga kung ano-anong kwento yung kanilang, ito, pwede to. O, pasa natin sa kanila. Oo. Tapos sabi nga, kaya pala ayaw daw magpa-video kasi ito, meron silang pinost na picture ng mga empleyado. Yan. Baka ang akala siguro nila, campaign period na hindi pwedeng ginagawa nila yon, hindi kasali yung mga empleyado. Pero ito pong gikonsulta, ilang beses na po natin itong tinanong kay Governor kung sakop ba to ng election ban or hindi, o istapin ba ito ni Leto or hindi. Ang sagot ay hindi ito titigil. Meron itong go signal. Actually nakausap ko rin yan even beforehand si Attorney Eric Oganisa ang provincial director ng provincial supervisor ng COMELEC Pangasinan. Sabi niya yung mga ganyang programa kukuha sila ng exemption mula sa COMELEC. Pag nakakuha sila ng exemption, tuloy-tuloy yung program dahil ito ay serbisyo para sa pangkalahatan, pangkalusugan para sa mga mamamayan. Pero ang lang nun, walang ni isang picture o kung ano man, whatever, campaign material ng mga tumatakbong opisyal. Yes. Sila man ay re-electionist na governor, vice governor, board member, hindi pwede. Basta plain at saka nakalagay doon yung buong pangalan o yung pangalan ng programa, yung kabuuan ng gikonsulta. Hindi po yung gikonsulta yung nakalagay doon. Yung Government Unified Consultation, gikonsulta yun po yung buong nakalagay po doon. Plus, ulitin po natin, ilang beses na rin po natin nabanggit nung mga nakaraan na meron pong exemption, nakakuha ng exemption ang provincial government mula naman sa Commission on Election para sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng nasabing gikonsulta sa iba't ibang barangay dito sa lalawigan ng Pangasinan. So, kung may magku-question po, magsasabi po sa inyo, sabihin nyo, pwede nyo namang itanong sa COMELEC municipal or city office bakit sila nagsasagawa ng ganito, gikonsulta dun sa barangay na yun? May permiso ba to? Pwede nyo naman pong i-verify yun sa COMELEC. Yun yata ang parang sinasabi yata, hindi raw sila nagpaalam kay Kapitan. Parang ganun yata yung nila. Pero, yun nga, hindi po ito ipinagbabawal. At yun nga, sabi mo, ang abangan na lang po ninyo, yung mga nakatutok sa lahat ng activities ni Governor, kasi nga parang wala tayong nakikita mga nilalatag na programa, kundi yung parang tinututukan na lang nila kung ano yung pwede nilang yung pwede nilang ma-splice na na mga video at gagawin ng panira nga sa kampanya po ni Governor Gico. Abangan nyo na lang kapag makita nyo si Governor Gico sa mga gikonsulta doon. Sabi nga, ayan, complain nyo. Doon nyo i-video. Ayan, o doon nyo i-reklamo. Pero ito po mga empleyado, bawal po, huwag naman kayo basta-basta nag-video kasi nga meron nga po tayong tinatawag na Data Privacy Act. Hindi ka pwede, makakasuhan kayo. Lalo na yung purpose nila ay para gamitin sa itong panahon ng politika. Tapos ang ilalantad nila o kaya buyang-yang nilang mukha-mukha ng mga empleyado. Ayan, identified nyo naman po silang mga provincial government employees dahil sila po ay mga naka-uniform, kung ano man yung sinusuot nilang uniform pag gikonsulta sa barangay o sa bayan, plus meron po silang mga ID. Correct. Identify nyo po yan. Hindi naman nila tinatagong sila ay mga provincial government employees. Pero kung kukuha ka para mag-video, at saka obvious yung ginagawa mo. Pero obvious talaga kasi bakit niya binura? Bakit siya niya manginginig? Oo. Ba't siya ninervyos? Ayan, nanginig na siya ng Pero parang nag-inarte nga yung dating kasi pagkatapos nga sabihan na ito, wala naman sabing ganon. Siguro pang niya yun, pang tawag nito, pang alis, to divert the attention, parang ganon. Kasi nga nakita nga nila na meron nga
dinilit niya. Siguro nga, sabi nga nung anak kasi natakot siya, dinilit kasi natakot na baka siya kasuhan. Talaga pong makakasuhan, yun nga po sinasabi nga po natin, yung nga pong Data Privacy Act, pwede siya makasuhan. No? Kaya lang, pero kung dagdagan pa niya yung kanyang pag-iinarte, yung kanyang yung ginawa, tapos nagpa-interview pa, nakita ko yung interview parang nanginginig na nga daw siya. Kasi pag nanginginig ka, ganun hindi ka tatayo na nanginginig ka to, tapos ibantak mo naman may kape ba yun o tubig, di ko alam kung ano yung hawak niya. Tapos nung napaupo siya, hindi naman siya dahan-dahan. Siguro kung i-compare po natin yung nanginginig na mangingisay plus yung akigtot. Yung akigtot kan Parang ganun yun talagang itcha mo pataas. Pero kung nanginig ka dahil sa medical, kung ba mangisay, bigla ka na lang matutumbang gano'n. Wala epilepsy to. Para matutumba ka, hindi mo na, hindi yun nga, pag nagulat ka talaga, lalo silok ka. Or pwede rin siguro, silok ka na, may itcha mong ganyan. Pwede rin siguro sa nervyos, ayan. Dahil alam niyang mali yung ginagawa niya. Pwede rin siguro sa nervyos, na sobrahan niya masyado yung kanyang ate. Pwede siguro nanginig siguro o magkirebyos. Yung kape niya 200% yung yung tapang ng kape niya. Tumayo pa siya, parang sabi ko nga parang ritual yung kanyang ginawa. Nako, ano mga ka-OA yan kasi pinagagagawa, tapos nagpa-interview. Kasi pastuman, hindi pala kontento, nagpa-interview. So yun, yung meron palang ganung may mga ganun palang hindi lang niya masyadong na perfect yung kanyang ginawa. Tapos bakit papa-interview siya? Bakit alam niya kung saang specific na program magpa-interview? Pwede naman siyang magpa-interview sa kahit anumang estasyon. Pwede siyang magpa-interview sa mga vloggers. Ayan, diba? Ang daming mga vloggers kahit diyan sa iba't ibang lugar, may mga lokal na mga vloggers na kahit 1 minute, 2 minutes o 30 minutes kung gusto niya. Ayan. Okay, kasi siya mismo, doon sa pwede rin naman siyang, marunong siya mag-video, marunong din siya mag-post. Kung ano yung sabihin niya doon sa Facebook, kung ano yung nangyari. Pero nga, nagpa-interview pa sa radyo. Okay, so, ilan lamang po yan, mga kaibigan, kung ano-ano pong mga pangyayari ang mangyayari at maririnig pa po natin sa mga susunod na mga araw dahil po to campaign period, painit na ng painit at kung ano-ano mga strategy ang ginagawa po nating mga tumatakbo para mapaangat yung kanilang mga pangalan, para masira yung kanilang mga kalaban. Ayan, part yan ng campaign period. Pero to, panawagan ni Governor Gico, ilatag na lang ninyo ang inyong mga plataforma, ang inyong plataforma di programa, ang inyong mga advokasya para magaan sa dibdib, para masaya katulad po ng ginagawa po ng Team Life. Hindi po sila naninira. Pagkatapos nilang magprograma, tapos nilang mag-campaign, makikita mo yung kanilang mukha, maaliwalas. Lahat yung kanilang mukha. Sila Manang Celia, yung Manang Celia, sila Mayor, Vice Mayor Brian Lim, at lahat ng 10 kandidato ng Team Life na tuwa talaga kung nakakikita kanya-kanyang grupo sila. Nakita ko yung TikTok ni Kuya Leo Quaton. Meron din siya. Silang tatlo. Si Alfie, Councilor Alfie, sino may isa? Ang pagaling dyan. Magaling sa TikTok si Councilor Red. Pero sumisigunda at pagaling si Councilor Alfie. Yeah, siya, parang nag-i-enjoy siya sa kanyang pagti-TikTok. Meron silang TikTok na nagustuhan ko yung silang, hindi ko alam kung sino yung pangatlo. Yung aming kapitan dito sa Eastern Barangay, si Kapitan Bernard Kayabyab ng Barangay Mangin. Yan, siyempre susuportahan daw yan ng mga taga Eastern Barangay para meron din silang representative dyan. Pero siyempre, narinig ko dyan sa number 1 nila si number 1 ko si Dr. Malu. Kasi tignan itong ngipin ko. Yan. Inayos niya yan. Tapos meron naman ako nakausap na ikalawa ulit. Sabi niya,
punta ka na nga dito, katulad ko ni siya na raw namimilit. Punta ka na nga dito, tanggalin na natin lahat yan, ayusin na natin lahat yan. Ganito kasi wala na sa ngipin. Pero dati yata sa maganda, ayusin na raw lahat ng kanyang ngipin. Pero kasi lately, di ba, di na natin naririnig. Nung una, campaign talaga ni Doktora Malu, kaya lang yung libreng bunot, kaya lang medyo hindi na niya magawa sa public kasi May restriction. may restriction din at saka siyempre may nasasabi yung mga kasama niyang mga dentist. Siyempre hindi na nga sila, mas pupunta sila doon sa libre, meron kasi libre. Ayan. Pero tahimik na yung kanyang pero tuloy-tuloy. Hindi na siya nagkakampanya ng libreng bagot, pero tuloy-tuloy pa rin yung libreng bagot na isinasagawa, na ginagawa niya. Okay. Tungkol sa Pistay Diet, mga kaibigan, nais po ni Governor Ramon Gico III at saka ni First Spouses League Chairperson Ginang Maan Gico at ang sangguniang palalawigan sa pamumuno naman ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino na maging matagumpay yung pagtatanghal po ng Pistay Diet 2025. So meron mga ilang activities at yung naka-schedule ngayon sa sa SM Rosales yata ito, sandali ha. O tama. April 14, ngayon hanggang 16 hanggang sa Wednesday bago mag-start yung Holy Week. Limgas na Pangasinan 2025 Creative Costume Exhibit. Ginawa na itong nung nakaraan sa SM Rosales. Gagawin ulit yung creative costume po ng lahat ng 21 na candidates. Naka-display po doon. At may description doon kung anong bayan siya, anong pangalan syempre ng at kung sino po yung designer ng mga costume. Pati sila naka-exhibit din. Bilang pagkilala sa galing ng ating mga lokal na mga designers. So, yung costume po yan. Yan, pinagmamalaki po ni Ginang Maan Gico na yun nga, bagamat busy po siya sa Urdaneta City sa kanyang pangangampanya at saka sa pagtakbo niya sa pagka-mayor, ay nabibigyan pa rin po niya ng panahon yung mga activities sa Pistay Diet. Ayan. At yun ay if it features SM, di ba? Ngayon, 14 hanggang 16. So, ngayon lang, akala ko April pa lang ngayon. April 14. Tsaka sweldo bukas. Oo nga, sweldo bukas. Tamang-tama, bago magbakasyon. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Good morning po sa lahat nating mga listeners, kay Kuya Benji Tan, kay Oscar Dolormante, kay Madam Rose Marique, kay Jolene Santipolo, Elmer Solomon, Lynn Coronel, Emmanuel Corrales, Sergio Gil Cruz Beltran, Manny Morante, Arnel Awanan, Bandog, Josilia de Mateo, Roberto Nimer, tsaka si Glory Sanchez, Maramba, good morning, kay Mamata, tsaka kay Dizzy Vian. Good morning, Mamata, and Dizzy Vian. Busy pa rin, hindi pa rin totally tapos yung mga reports. At kay Sir Rods, ang security guard na naman sa family court na nasa may CDR-RMC building sa Tondaligan. Magandang umaga sa inyo. Good morning po sa inyo lahat. At nakasama po natin sa technical side si Eli Garcia at saka si Edwin Inong at saka yung OJT natin. OJT niya. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita. Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita,